Op. Teka lang sandali. Mabilisan lang to. Ating pag-usapan ng mabilisan ang Filipino architecture o ang arkitekturang Pilipino. Nagsimula ang arkitekturang Pilipino way back 1,000 years ago at ito ay tinatawag nating prehistoric architecture. Ang prehistoric architecture ay isang response sa nature at ang mga Pilipino noon o kilala bilang Negrito o Aborigines ay nagkalat sa arkipelago ng Pilipinas. Sila ay mga nomadiko o walang permanenteng bahay at sila ay isang mga hunter-gatherer at mga farmers. Nagkahalo-halo ang kanilang angkan at ang breed kaya naman nagkaroon at numuspong ang iba't ibang klaseng indigenous group o ating mga katutubong Pilipino. Kaya naman, noong prehistoric period, mayroong 5 mga temporary dwellings ang naimbento ang Pilipinas. Isa na dito ay ang cave dwelling o ang temporary na bahay sa kuweba. Ang mga Negrito ay hindi lamang ang unang Pilipino ang unang taong tumira dito. May mga pag-aaral noong 2014 to 2018 sa town ng Rizal, Kalinga Province o ang grupo ng mga French at Pilipino na archaeologists ay nakadiscover ng rhinoceros bones o mga prehistoric tools kagaya ng mga ngipin na matutulis at ginagawang kutsilyo o mga buto na kasangkapan para sa kanilang paghati ng mga bagay. At ito ay tinatayang 700,000 years ago o ang mga Homo sapiens o Homo erectus pa ang nakatira dito. Kaya naman, sumunod na dito ay ang paglapas nila ng kanilang cave o ang lean-to shelter. Ang pinanahang sa Isabela ay matatagpuan katabi ng mga bodies of water kagaya ng river. At during the wet season ay umaangat sila sa mga kabundukan. Pangalawa na nag-evolve ay ang hawong. Makikita ito mostly sa Pampanga at ang mga gumagamit nito ay ang mga Negritos. At ang pang-apat ay arboreal shelter o ang mga shelter na tree house. Ito ay response sa mga wild animals na natatagpuan sa rainforest. Kaya naman, ang mga Pilipino noon o mga Negritos ay gumawa ng bahay sa itaas ng mga puno upang hindi sila atakihin ng mga wild animals. At ang huli ay ang mga balangay. At ang balangay ay ang mga bahay o yung mga houseboat upang pagsamahin ang kanilang kabuhayan at ang pamumuhay. Ang mga Pilipino noong unang panahon, noong prehistoric period ay ginagamit ito upang mabuhay sa karagatan habang sila ay nangingisda. Kaya naman, diba? Sabi ko sa inyo, short lang to. Ayon ay ang prehistoric Filipino architecture. Oops, teka lang, sandali lang to. Ating pag-usapan ang pre-colonial architecture. Natutuhan natin noong unang videos natin ang tungkol sa prehistoric period na ito ay isang response sa nature. Ngayon naman, ang Pilipinas ay nagkaroon din ng pre-colonial architecture o ito ang arkitektura ng Pilipino nang hindi pa tayo nasasakop ng ibang bansa. Ang pre-colonial architecture ay kilala sa isang vernacular architecture at ito ay kilala nating bahay kubo dahil nag-evolve na ang mga isip ng mga Pilipino noon at ang ating mga katutubo. Tumaas na rin ang kanilang pagiging resourcefulness kaya naman nakagawa na sila ng iba't ibang mga klaseng dwellings kagaya ng bahay kubo. At ang bahay kubo ay matatagpuan sa iba't ibang parte ng bansa sa Pilipinas. Ang bahay kubo ay usually cube huts made from woods, bamboo o nipa. Ito ay kilala sa isang vernacular architecture. Kung mababalikan natin sa ating History of Architecture 3, which is the Asian architecture, ang mga ibang karatig bansa sa Pilipinas kagaya ng Malaysia, Singapore, Himalayas, South Korea ay mayroon din vernacular architecture. Pangalawa ay ang Ifugao House. Ang Ifugao House ay isang room lang na structure. Ito ay pyramidal at naka-rest ito sa 4 na poste ng bahay at usually nakaangat ito above the ground para naman sa system ng security mula sa mga wild animals kagaya ng rats ay meron itong sistema na rat guard o tinatawag na halipan. Sumunod dito ay ang ancient
Ifugao megastructure o ang kilala natin bilang isang rice terraces noong 2,000 years old na. Ang mga house terraces mula sa Ifugao Ancient Megastructure ay matatagpuan sa Ifugao. Ang kanilang tirahan ay malapit lamang sa kanilang kinabubuhay, kaya naman napapadali ang proseso ng kanilang pamumuhay. Pang-apat, meron ding Apayao House o Binuron. Ito ay usually rectangular at naka-elevate sa lupa, kagaya ng bahay kubo. Ngunit natatanggal ang mga wall panels nito. Dahil response sa nature at weathers, pinapalitan nila o tinatanggal nila ito para makasagap ng hangin at nagkaroon ng cross ventilation. Ang panglima ay ang Bontoc House. Kung ang mga nabanggit na bahay kubo o usual na bahay kubo ay nakaangat mula sa lupa, ang Bontoc House ay built on the ground. Pang-anim ay ang Kalinga House. Ang Kalinga House ay may dalawang klase at usually ito ay nagbibigay ng social class sa lipunan. Ang Foroy o ang elevated ay para sa mga hindi gaanong kayayaman o kaunlad sa lipunan, at ang pangalawa ay ang Binayon na mas malaki at octagonal shape, at ito ay para sa mga mas may kaya. Ang pang-7 ay ang Kankanay o ang Ibaloy House, at ang pang-8 ang ating Sagada House o Tinukbog. Noong prehistoric architecture, mayroon tayong balangay o boat houses, at ngayong pre-colonial architecture, ito ay nag-evolve at ito ay pumunta o mas kilala bilang Badyaw House. Ang mga Badyaw House ay nakatayo sa taas o sa ibabaw ng tubig ng dagat. O mas kilala ang mga nakatira dito bilang isang sea nomad. Ang Badyaw House ay nagsisilbing tirahan nila malapit sa Pampang. Ang pang-10 ay ang Samal House at ang pang-11 ay ang mga Tausug House. At ang ating panghuli na vernacular architecture noong pre-colonial architecture ay ang Yakan House o ang big houses for family, dahil ang mga Yakan tribes ay malalaking pamilya at mararami sila. Makikita rin sa ganda ng kanilang print ang ganda ng arkitektura na naproduce nila noong panahon iyon. Kaya naman itong mga 12 architecture sa Philippines ay tinatawag na vernacular architecture, o masasabi natin na iba't ibang klase ng bahay kubo. Kaya naman, ayan ang short video para sa history of architecture, pre-colonial architecture. See you next time sa mga susunod na history ng architecture. Hanggang sa muli!